Eternal yun. At lagi nating hahangarin yun. Kaya po kami nandito, nakita ninyo yung ibang tao, siguro mapapansin nila kami na ano bang ginagawa yan. Araw-araw na lang yan. Hello, good morning. So, itong pagpunta ninyo rito, bahagi lamang po iyon na para mabuksan yung ating isip na pag sumakitan natin, hanapin o kaya tanggapin ang mensahe ng Panginoon sapagkat dito po tayo mabubuhay at dito po yung ating panuntunan sa buhay na ito na magiging imbis na mag-problema ka sa mga dumarating na problema kasi hindi mawawala yan. Katulad niyan, yung mga batang maliliit, nagdadasal sila para yung tatay nila bumalik, di ba? Yan yung mga bagay na ginagawa ng Diyos para tayo magsumikhay, hanapin natin yung kaparaanan. Siya lang yung kaparaanan. Kung ano yung naandito sa puso natin, na talagang siya lang yung pag-asa natin, na talagang mangyayari na mabuo yung ating pamilya, malutas yung ating problema. Kasi kasabay natin ang problema dito eh. Right. Kasi tayo po, dalawa ang pagkatao natin. Twofold being tayo. Isang makadiyos, itong laman nito. Itong laman natin na ito, matatapos to. Pero yung being ng Diyos, yun yung eternal, yun yung mabubuhay magpawalang hanggan. Di ba nandun kaya tayo nagkaroon ng isip dahil dun sa eternal na yan. At habang tayo tumatanda, yung karanasan natin, iba-iba. Amen. Hanggang sa matuntun natin, matumbok natin kung saan ba tayo nakatalaga. At yun yung pinakamagandang bagay na mangyayari sa buhay ninyo. Ngayon po ba, nakikita ninyo ang kagandahan ng buhay ninyo? Sa panahon ngayon, itong konting na ibahagi ko sa inyo na puman, galing doon sa magulong sitwasyon, nakarating ako dito, napanakan na po ako, wala na yung problema, kasi pagka nandito ka na sa piling ng Diyos, wala na yung problema mo, hindi mo na maiisip yung mga negatibong bagay, na bakit ganun. Ipapaubaya mo ng lahat sa Kanya, at siya yung bahalang magmamaniobra ng buhay. Kaya po kami, gano'n na lang po ang panalangin namin. Hanggang doon, pinapanalangin po namin. Yes. Isa-isa na ito compared to bawat po dito. Kasi kung ano yung nararanasan namin ngayon na kaginhawaan, hindi man, salat man kami sa buhay na talagang hindi katulad nila Gloria na nagkakamal ng mga salapi, saan mo sila nakikita ngayon? Diba doon sa talagang sakit na walang hindi mo maipandahan. Aanhin ko yun, di pipiliin ko na itong ganitong buhay ko na sapat-sapat ang binibigay sa akin ng Panginoon. Pero wala naman akong ganong klaseng sakit. Si Napoles, humihiga nga sa pera. Ano nangyayari sa kanya? May kapanatagan ba siya? Wala. Yun yung ating hanapin na ang kapanatagan ng pamumuhay na ito, ang kapayapaan ng Diyos ay sumaatin. Biblically, Sige po, Pastor. biblically, kung balikan natin ang ganito. Bangit niya ang sister ko muna. Noong unang panahon ay pinagbabawal ang pagpapasa. Sa history, si Martin Luther na isang nag-aaral sa Toronto. Alam niya na hindi pwede basahin ang Biblia. Pero dahil sa pinalagas niya Diyos ng tao ngayon, tayo sa tuwing gabi ay nalulunod. Tatalubog siya ng humot at nag-ano siya ng mali sa lampara at hindi nabasa niya ang salita ng Diyos. Ang daming salita, kung balikan natin ang Bible, umahin na gusto ko si tatay, ganyan na po eh. Amen. Gusto mo marinig. Lingkod ng Diyos kasi, balik ang Panginoon. Lagi niyang tinatanong. Kasi first time kami niyang nagtitatanong. Yes. Gusto kong marinig kasi pag kinausap mo isang tao, yung first na pag-uusap, Amen. doon mo malalaman sa panahon na siya ay nagsasalita. Yes, sir. So, sa madaling salita, ang tao ngayon ay hindi nawawalan ng problema. Tama po. Ngayon,
ang iniisip ng mga tao dahil sila ay dukha, mahirap, kapit, Yes. nasa kalagayan kawawa. But, encourage lang sa atin yan. Kasi nga, mga mayaman sa atin dito, mas mabitulong wala mo. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga dukha. Yes. Yes. Sa kanilang kaharian. Sa banggitin ko lamang, kasi yun ang talagang, tinanong ko rin kung anong nililin. Pinaniwala. Every December, sinisilibrate yung sinasabi natin kapanganakan. Amen. At alam natin yun ang kwento, na walang tumanggap sa kanya na magarang bawal. Sabsaban niya. At alam natin saan siya pinanila. Sa maralitang Sabsaban. kalagayan. Sa Manila. Sa sabsaban, kasama tayo. Iba pa lang. Ngayon, social pa tayo eh. Papanganak tayo sa... Aircon pa nga. Aircon. Oo. Pero sa Nasa ating kama pa Panginoon, kaya nagsalita siya, mapalad ang mga dukha sapagkat sila ay aamin. So madaling salita, sa ating kalagayan, sa atin kasi mga tayo, sa amin, sa paniniwala, pagdating sa mensahe, walang aksidente at walang coincidence. Yes. Itong pagsasama natin ngayon, hindi ko pinukonsider Pinaplano. ito aksidente ito. Hindi pinagplanuhan. Kasi ang sabi ng Lord, the way of the righteous man is ordered by the Lord. It is a perfect plan. Perfect tong plano ng Panginoon. Nakakilala tayo. Corley. Corley. C-O-R. C-O-R. Corley. Len. Now, sa Biblia, balikan natin, ang tao kasi, pag nasa kalagayan siyang kahirapan, wala siya ibang tinutumbok at hinahanap. Kasagutan. Yes. At walang ibang kasagutan sa lahat ng mga bagay na yun, kundi ang Panginoon. Bibigyan ko kayo ang halimbawa. Sa Biblia, mayroong isang taong mayaman na lumapit sa Panginoon. At ang tanong niya sa Panginoon, paano ako magkaroon ng buhay nila? Sabi ng Lord, huwag kang tumatay. Huwag mga lumya, huwag kang magnakaw, huwag kang maging bulaang saksi sa iyong kapwa. Gawin mo ang mga kautusan. Sabi ng taong lalaking ito, ginagawa ko na yan nung bata, simula pa nung bata pa ako. So nagmalaki siya ngayon sa Panginoon. So ano bang ibig sabihin nito? Ako ba ay may kaharian? Namamala akong kaharian? Sabi ng Panginoon, last, kulang na lang sa'yo, isa na lang. Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Anong ginawa ng lalaki dito? Tumalikod at nalumpay. Kaya nagsalita ang Lord. Mas maigi pa. Mas madali pa, isang kaminggi pumasok sa butas ng karami kaysa sa taong mayaman pumasok sa karami. Actually, ang sabi ng prophet, hindi kamilyo ang nabanggit ng Lord. Lubid ng kamilyo. The correct interpretation of the word, yung lubid ng kamilyo, ay hindi mo pwedeng, sinulid nga lang. Ang hirap ipasok sa karayo. Malabo-labo mata mo, talagang pahihirapan mo ang sarili mo para i-shoot. Kahit anong laway. Sa madaling salita, imposible, pero sabi ng Lord, sa tao imposible. Yes. Pero sa Diyos, sino ang kasama ng Panginoon sa kanyang ministry? Yung mahihirap, mapalad, mahihirap mga lupa. Ngayon, mayroon isang taong mayaman, na isang mayaman na sinasabi, ang pangalan niya siya sa tuyo. Sabi niya, gusto kong makita ang Panginoon. Gusto kong makilala ang Panginoon. So, umakyat siya sa Sikamuro. Alam mo ba itong Sikamuro? Sa atin yung dito tayo, ang puno na yun. Parang consider natin, yung matinik na puno. Kamatsili. Na ang puno niyan, puro tinik talaga. Para makita lang niya ang Lord, umakyat siya doon, mahirap kayo ang gawin yun. So lahat yun, ibig sabihin, magkakasugat-sugat siya. Inakyat niya yun, para lamang masilayan, dahil maliit siyang tao, pero mayaman, kasi tax collector siya, no? Nabuhay sa panahon natin ngayon, corrupt na lugar o departamento sa ating bansa ay ang BIR. Alam natin yan. Grabe ko dyan. Milyonis yun, pag nandiyan ka nagtatrabaho, buwan pa lang, milyonaryo ka na. Sa madaling salita, ginawa niya yan. Tapos nung makita ng Panginoon, hindi siksa kayo makita na tulang puso at bisa. Sabi niya, halika, pupunta ako sa bahay mo. Pagdating sa bahay, nangaral ang Panginoon ng salita. Bukas ang puso ko sa kita. Ang sabi niya, Panginoon, lahat ng dinaya ko sa tao ibabalik ko at dudublin ko. At ibabalik ko ang lahat ng ating kinuha. So, ibig sabihin, pag ang nangyari
ibinalik mo sa tao, dinoble mo pa, ibig sabihin, magiging dukha ka. Wala sa iyo yung kayamanan sa'yo. Kaya hindi totoo yung sinabi ng witness ngayon, ibabalik niya yung 40 million. Hindi lang 40 million ang ninakaw nila eh. Pero sabi naman kay Sakeo, dumating ang kaharian ng Diyos sa bahay niya. Amen. Sa bahay niya sa araw na ito. Yes. So madaling salita, ang sabi nga nung narinig ko isang pastor, sabi, ayaw ko nang maging dukha. Sabi ko, Pastor, kung ayaw mo ng dukha, ay ang puso ng Panginoon sa mga dukha. Pero hindi ibig sabihin na ang mga anak ng Diyos ay dukha. Yes, right. Kasi, kung titingnan natin, sinabi nga ng Book of Acts, sa Amerika, ang lahat ng mga bagay, maging ang mga bagay na naroon sa sanlibutan sa Amerika. Marami rin anak ng Diyos na yaman. Kaya kung anak ka ng Diyos, kung tayo ay magiging anak ng Diyos, dahil ang Diyos ang ating ama, sabi ni Pablo sa Roma 8, na tayo ay ng mga anak, kaya natin siya. Yes, amen. Ngayon sa kalagayan sa atin sa panahon natin, ito lang masasabi. Lahat ng mga tao sa mundo, as long na ikaw ay nabubuhay po, ay wala hindi po pwedeng mawawala ng problema. Kahit sinong mayaman, ito rin yung bangitan. Mabangitin niyo yung pangalan niyo, Milyones. Ngayon, grabe. Pilipin si Lee, Milyones talaga. Pilipin natin. Kung manonood ako ng balita ngayon, parang nililipat ko na lang kasi Kilabutan ka sa mga ninakaw. trillions of money ng Pilipinas. Sa dami naghihirap. Ano ng mga taong ito, ito ang mga Pilipino. Naghihirap. Pero sabi ko, proud ako na naging Pilipino. Alam niyo kung bakit? Di ko pinili dahil nasumpungan ko ang Panginoon sa pagiging Pilipino ko. Amen. Dahil sa ibang lugar ngayon, tayo, marami akong nakausap. Amerika, ito, imamin ko na sa Japan. Wala silang panahon sa ganyan. Utak nila, puro pera. Money. Kaya ang kaawit ng saba, kung narinig nyo, money is always funny. Diba? Pera. Money, yung Funny. no money, no Ang money. ibig salita yung funny, nakakatawa. Ang tao, ang buhay pala ng tao, pag puno ng pera, nakakatawa. Tingnan mo siya ng polisi, nakakatawa buhay niya. Liman para mapunta sa isang ospital. Wala naman palang sakit. Tinitingnan natin yung realidad. Hindi siya pinagbibigyan ng korte. Samantala, sinasabi nila, nakahiga siya. Yung bathtub nila sa kwarto nila noon, punong-puno ng pera, hindi nila malaman, hindi nila binibilang. Basta buhos na lang sila ng buhos doon eh. So, madaling salita, dito, Opo. kung balikan natin ang video, ang puso Yung ng nakakakuha Panginoon, nila, hindi naman nila namamalayan ng simple minawawala. lang. May panahon kasi tayo sa Panginoon eh. Kaya Amen. kung naging mayaman ako, sabi ko nakahapon kayo sa tutsin ko, pinanganak akong tatay ko asindero. Hindi, totoo talaga. Asindero ang tatay ko. Kasi sinabi ko nga sa mga anak, ito nakarating. Pagdating namin sa bayan namin, kasi sa mga sa Davao, sabi ko, tumingin kayo, pagtayo natin sa lugar na ito, tumingin kayo, lahat ng abutin ng mata ninyo. Amin. Amin po. So, sumadaling salita, asindero ang tatay ko, ang dami namin mga kasarian. Kasi ang mai-consider kasi pag asindero ka, malaki ang lupain mo, maabot ng 100 hektarya. Marami kang kabayo, marami kang kalabaw, marami kang Hindi pera. Ibig sabihin, yan ang asindero. Kasi doon nagsisimula ang pera eh. May baka, kambing, lahat ng hayop meron. Sabi mo, buhay, bahay mo. Kahit hindi ka na. Ang bahay kasi namin yung 2 palapag. Kami pa lang yung may bahay ng 2 palapag doon sa lugar namin. Ang daling salita yun. Dahil sa ganung sitwasyon, dahil pinili nga kami ng Lord, ang masakit ito, pinili kami. Si Job nga, mayaman na taong samod. Anong ginawa ng Lord? 10 anak niya, namatay. Lahat ng ari-ari niya, ninakaw. Sindero si Job eh. Anong natira sa kanya? Sawa niya na lang. Ang bahay niya. Ginagawa ng Lord niya para mapaniwala ka na nandyan siya. Amen. Nangyayari ito, yung sinasabi natin, sabi ng Roma 8:28, lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti ng bawat isang nagsisiulit sa Diyos. Amen. Dahil ang tao po, hindi mo kayang mahalin ang Diyos kung hindi ka anak ng Diyos. Madaling salita, hindi ka pwedeng mahalin ang anak mo kung hindi siya anak. Yes. Sorry to say that. Ang connection kasi ng relationship ng anak at
sa kama. Mabigat ko. Mahal yun. Merong final isang matibay na relasyon doon sa relationship between son and the father. So kung naman natin, kaya sabi ko nga, hindi mo kayang mahalin ang Diyos hanggat hindi ka mahalin. Amen. Hindi po pag-uusapan natin kasi ang sa atin tayo, hindi namin isishare ang mensahe na sabi ng propeta para kayo hikayatin na sumama sa amin. Kasi ang tawag nila dyan, pagbabago ng religion. Hindi namin babaguhin ang religion. Amen. Totoo yan. Kung sasabihin mo kakaiba tayo, pastor, totoo yan. Dahil ako naniniwala sa salita ng propeta, ang aking satisfaction, isaaral ko sa inyong mensahe, at magkakaroon kayo ng isang matibay at spiritual na relasyon sa Panginoon. That is the satisfaction sa amin. Pero yung hikayatin ko, hindi yan. Gawa kasi yan. Kasi ako galing din ako ng isang Bible school, galing ako ng denomination, pastor ako. During that time, gusto namin lahat ng tao maging Pentecostal. Kasi gusto namin, aralin namin ang aral ng Pentecostal. Parang gusto namin lahat Pentecostal. Right. Kaya ang tao, ngayon, palipat-lipat ng reliyon. Ngayon, hindi na malaman kung ano ang totoo. Meron ako nakausap, ano na ba talaga ang totoo? Sabi ko, kung si Kristo nasa iyo, ito ang simple. Ikaw ang totoo, walang iba. Kung si Kristo nasa iyo, sapagkat siya ang katotohanan. Kung siya nasa iyo, ikaw ang totoo, hindi kung ano man ang ating Panginoon. Right. Kasi pag pag-usapan natin ang reliyon, meron na ako, ilang beses na ako yung pinahiya ng tao. Ilang beses na akong pinahinto ng tao. Ilang beses na ako nang dahil sa pangalan ng reliyon. Hindi, ba ganito kami? Pagka hindi po ako nagdadala ng reliyon. Amen. Sabi ni Santiago, last kong sasabihin, ang tao na nag-aakala sa kanyang sarili, Santiago 1:26, na siya isang religyoso, hindi niya pinipigil ang kanyang Diyos, ang kanyang religion ay walang kumilihan. Amen. Ngunit ang dalisay na religion ay ito, na dinadalaw niya ang mga babaeng bao at ang mga ulila sa kanilang kakulangan. Yes. At iniingatan niya ang kanyang sarili na walang dumis at kapintasan sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Dahil sa iyo. Alam mo ang tunay na religion tayo. Amen. So, hindi ito pang hinikaya. May purpose. Ang purpose lang namin dito, i-share ang mensahe, natin, magkaroon ng donasyon. Now, kung sa desire natin, katulad ng Stephen, tatanungin niyo yan, nandyan pong bahay niyo, makapit-bahay lang po tayo rito eh. Hindi ko kailanman hinikayat yan. Kusa yung pumunta, at nung maintindihan niya, Pastor, pwede ba kami dito umatin? Makinig kayo kami sa iyo. Okay, welcome po. Pero yung, dito ka na, susulat ko yung pangalan mo dito sa aming libro. Miyembro ka na. Miyembro ka na. Ito po ang clear na sinasabi ko. Wala akong libro. Hindi ko membro kong mga to. Kapatid ko ang mga yan, at tayo ay nasa ilalim ni Kristo. Amen. Hindi po ako nag-exercise, hindi ko exercise ng membership. Ang ano ng Panginoon kay Simon Pedro, mahal mo ba ako? Amen. Ang sabi ni Simon, upo Panginoon, anong unang sinabi? Pakanin mo ang aking mga tupa. Aking mga tupa. Kasi marami akong naririnig, Pastor, membro ko yan. Sinabi ko yung isang pastor, hindi mo membro yan. Sinabi ng Lord, aking mga tupa. Katiwala ka lang. Huwag mo ang kinin yung pinagkatiwala sa iyo. Amen. Sunod, mahal mo ba ako? 3 beses kasi yun eh. Ano sunod niya? Bantayan mo ang aking mga tupa. Aking mga tupa. Sunod niyang sunod. Ingatan mo ang aking mga tupa. Amen. So, sa tunay ng pastor ng Panginoon, hindi siya nag-exercise ng tinatawag ng membership. Nangyayari na kasi ang membership. I'm sorry for saying this, dahil din naman ako. Gusto kasi namin na ang lahat katulad maging ganito, maging ganyan. Kasi gusto nila dumami. Gusto nila patunayan na marami sila. Pero dito sa kawan ng Panginoon, hindi pa rin. Sabi ng Bible, pakuntian. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, mumunti kung kawan. Sa Gospel ni Jesus kasi sabi niya, malawak ang daan, puso sa pagkamagan, at marami ang nagsisidaan doon.
makitid at makikitandaan doon sa buwan. Marami ang nangyayos. Kakaunti ang nagkasusunod. Bakit po? Tanging mahihirap lang ata. Pero marami naman mahirap. Hindi po lahat ng mahirap nasa puso ng Panginoon. Yes. Sorry, masakit magpakita. Ang dinadatnan ng salita ng Panginoon, yan yung lamang ang Panginoon. Kasi namin po sa pag-meet natin na ito, sabi nga, nice to meet you. Bakit? This is the plan of God. Amen. Salamat na kunting oras ang Panginoon. Kilala ko kayo. Pangalan ko na po yung mga pangalan niyo. Araw, tayo ulit. Pero ulitin ko po, sa panahon na magsishare at makipag-usap kayo sa kanila, ayusin niyo yung inyong paniniwala na binabago namin ang religion. Never po. Tandaan niyo po yan sinabi ko sa araw na ito. Kaya kami po ay nag-aanil lang ng mensahe ng Panginoon. Dahil ang mensahe at si Kristo ay isa. Amen. Na pag tinanggap mo ang mensahe at si Kristo, ikaw at siya lang ang magkakaroon ng relasyon. Na kung tayo magkakapatid, magmahalan tayo sa Diyos. Ganun na kasi ang buhay ng isang mga anak ng Diyos. Hindi natin panawagin pa kasi dati kasi nung ako nag-aaral ng theology, kailangan management eh. Kailangan manager ka. Kaya kita mo ibang, ang siyang ang masakit mong pakinggan to, ito ang katotohanan. Kita mo ibang pastor, utos dito, utos doon. Nakaupo lang. Diba? Yan ang katotohanan po. Pero, ang tunay na lingkod ng Panginoon, ito ang simple. Sa gospel ni Jesus Christ. Sino ang guro siya? Pero anong ginawa niya? Nagtabing ng tuwalya, umupo sa paanan ng mga Hinugasan. hinugasan yung mga paa. Amen. Yan ang halimbawa Ng isang buwan. ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. May ibig sabihin, Pastor, hugasan mo ito. Kinakailangan hugasan mo paano. Hindi siya kunwari tayo, nagkakasala tayo sa Panginoon. Amen. Ngayon, hindi na kailangan hugasan kasi sa kanila kasing costumbre, alam mo, Literal. alikabok dun eh. Oo, kaya, ang Hinuhugas. costumbre nila, pag pumasok talaga sa bahay yung isang tao, ang gagawin nila, hugasan nila ang paan ng kanilang bisita. Sobrang alikabok kaya doon. Yun ang costumbre nila. Sa atin dito, hindi eh. Iba ang ating costumbre, iba ang ating pamamaraan. So, may bansa din. Ang ginawa ng Lord, hinugasan niya ang mga paan ng pastor. Kaya sabi nga nung si Simon Pedro, Lord, wag. Di ako dapat hugasan mo. Sabi ng Panginoon, pag hindi mo pinahugasan ng paa mo sa akin, wala kang bahagi sa akin. O pati naulog ulit, sabi niya. Kasi walang bahagi eh. Pati na Walang bahagi pa, di pati naulo. Sabi ng Panginoon, hindi ang malinis, Si hindi Ate na ko kailangan Maria. hugasan. Marilo Cruz. Ang paa lang. Ay, Marilo. Gusto ko hugasan. Ibig sabihin kasi mo, yung pagpapababa Saka yung batang nagkansin. sa kanila. Ano po, nung pagsulat Yan lang di po ba, ang kasama masabi ko masishare yung ko sa text, inyo. sabi niya, kailangan Ano mabasa po? nila yung prayer. Ako na mag-share kami ng mensahe. Letter, Lagi yan, pag andyan tumayo sa ako, prayer, andyan huwag sa niyong isipin Facebook. na babaguhin ko ang inyong Pagkabasa ng relasyon. ate ko, Gusto niyo pagkakita manatili doon sa dyan? picture natin, Manatili ay kayo nakasama habang na buhay. nagpe-pray. Yan ang simple lang. Now, ang nais lang namin, pakinggan mo yung Kaya mensahe. pagsabi ni ate, is na Sapagat ang mensahe ng Panginoon siya. iba So, yung yun lamang ang pakiramdam isang mo bagay na na masasabi namin. thank you, Lord. Itong mga Kasi nanay na ito, kasi binasa araw-araw namin po kung sila. magawahan Sila ng kasi prayer, mag-prayer. nilagay niya pangalan Ito mga niya, yun, nagtatrabaho dahil ko. sa prayer contribution. Ngayon lang, Yung nagkatipon video, kami. na-video, at least nagsasabaw Sama-sama niya. ngayon kasi kahapon. Pagkabasa ng letter, na-request niya. Sumama kami dito. Kasi ako hindi rin ako sumasali dito eh. Iba rin ang Sabi ko, salamat sa Lord. Kasi yun na. sama lang kami ngayon. 10 Ito, aksidenteng araw to. 10 years na Nag-meet namin kayo Si Mama, sa 6 Lord. years old. At kagalakan namin Iba pala yung sakit kayo. na yun. God bless po. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na ng ating panalangin ngayon na pasalamat tayo sa Diyos na tayo ay nagkasama-sama, nagkaroon tayo ng mga bisita upang makaisa natin. At tayo po muna ay aawin. Awitin natin yung puso ko yung sinisiyasa. Hallelujah, Lord. Puso ko iyong sinisiyasa, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na
Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Sa umagang ito, labis mo kaming pinagpalap. Amen, Lord Jesus. Naririto po kami, nagtitipon-tipon sa pangalan mo, Panginoon. Sa mga nasambit namin, Panginoon, na pawang ikapupuri mo, Panginoon, ito. Ikararangal at ikatataas ng iyong pangalan ng aming layunin, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. Salamat sa dalawang kaluluwang ito na napadako upang makaisa namin, Panginoon, sa aming pagtatalakayan. Hallelujah, Lord. Ang tanging layunin namin ay ipakilala ka, Panginoon, ang mensahe na dapat mabatid nila na sa kanilang paglalakbay sa mundong ito. Tataglayin nila ang mensaheng ito, Panginoon, kung ito ay tinatanggap nila sa kanilang buhay. Hallelujah, Lord. Nalalaman namin, Panginoon, na hindi ka magpapadala ng kaluluwa kung sila ay walang buto sa kanilang mga puso. Amen, Lord. Na ito, Panginoon, ang iyong hinahangad na makilala ka. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na sa kabila ng aming payak na pamumuhay, naririto ka sa aming mga puso upang, Panginoon, papurihan, parangalang ka, Panginoon, at gawin ang layunin mo kung bakit naparito ka sa mundong ibabaw na ito. Yes, Lord. Ipinakita mo sa amin ang tunay na pagmamahal mo, pagmamalasakit mo, Panginoon, sa tao. Ang tao, Panginoon, madaling tumalikod. Ngunit ikaw, Panginoon, lagi kang naghihintay ng mga tao, ng mga kaluluwang ito, Panginoon. Sa oras na ito, batid namin na pinasasabikan mo na naman, Panginoon, ang aming mga sasabihin, ang aming mga idudulog sa iyo. Sa oras na ito, lagi namin ginagawa. Kasama ka namin, Panginoon. Napakasarap na madama ang presensya mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Masasabi namin, Panginoon, sa iyo ang mga kahilingan, ang mga prayer requests, Panginoon, ng mga anak mo. Hindi ka malayo, naririto ka lang. Hindi mo kami iniiwan. Naririto ka lang, Panginoon. Damang-dama namin ito sa aming mga puso. Upang ang bawat sambitin namin may kapangyarihan, Panginoon. Amen, Lord. Napagagalingin mo.
ang isang bagay, Panginoon, na labis na nagbibigay ng kaligayahan sa amin. Ang sama-samang panalangin ng kongregasyon kahapon tungkol dun sa batang may sakit na cancer. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang siyang masusunod. Dahil kinuha mo na siya na may kapayapaan sa kanyang puso. Ganon din sa kanyang mga kamag-anak sa kamahal sa buhay. Kinuha mo na, tinapos mo na po ang paghihirap niya, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Sinagot mo po yung mga panalangin. Ikaw rin, Panginoon, ang siyang magdidesisyon sa buhay namin. Amen. Sapagkat batid ko, Panginoon, na mahal mo kami. Sa dalawang kaluluwa na ito, ang dalangin ko lamang po, Panginoon, na mailapit sila sa inyo. Amen. Upang sila man magkaroon ng bahagi doon sa kagalakan, doon sa kaligtasan at kapayapaan. Ang gusto mo rin ibahagi sa kanila upang sa kanilang buhay, pagpapatuloy nila sa mundong ito, Panginoon. Magkaroon sila ng kasapatan sa kanilang buhay. Magkaroon sila, Panginoon, ng kakuntentuhan at maging masaya at maligaya ang kanilang buhay. Sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na po dun sa mga bata na anak nila, Panginoon. Naging kaparaanan sila upang siya ay mailapit. Nawa ang pagkakataong ito, Panginoon, pagpalain mo po sila. At kayo na po ang bahala. Nagawa na namin ang dapat gawin, lalo na marinig nila sa aming pastor ang mensahe. Panginoon, maraming salamat. At mayroon pa kaming ipapanalangin, Panginoon. Marilu. Sister Marilu, Panginoon, may karamdaman po siya. Niya pong hipuin, Panginoon, ang bahagi ng katawan niya na nagdaramdam ng mga sakit, Panginoon. Kayo po ang dakilang manggagamot. Amen, Lord. Hindi maikli ang inyong mga kamay upang abutin ang parting yan na kung saan nagkakaroon siya ng panghihina ng katawan. Panginoon, salamat po. Na sa pagkakataong ito, Panginoon, may pagkakataong kami na sabihin sa inyo at sambitin ang mga bagay na ito. At sa aming gawain, Panginoon, dito po sa St. Joseph. Salamat po, Panginoon, na ito po ay nagkakaroon ng maraming bunga, Panginoon. Mga batang wala pang alam, mga paslik, Panginoon, unti-unti nagsisimula sa kanila ang pananampalataya sapagkat sinabi mo po na nasa mga bata ang kaharian. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Na sa pagpapatuloy ng aming gawain, binibigyan mo po kami ng mga open doors, Panginoon, upang maipahayag, lalo na po yung mga kananayan doon sa TSPI, Panginoon. Yes, Lord. Muli mo pong binuksan ang gawain doon, Panginoon. Nawa po, Panginoon, pangunahan mo lagi at bigyan mo ng Hallelujah. katuparan ang iyong salita sa buhay ng mga babae, sa mga nanay, Panginoon, na naroon. Yes, Lord. Yes. Hallelujah, Panginoon, sa mga pinasimulan ng aming pastor na si Pastor Loy. Hallelujah. Panginoon, kayo po ang siyang manguna lagi, Panginoon. Kaisip lagi sa Kanya kung anong makakabuti sa aming gawain ito. Amen, Lord. Na siyang nagpapakain sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Ang pagkain, Panginoon, na yun ang gusto ng Ama na mangyari sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dinadalangin ko po ngayon, Panginoon, ang lahat ng miyembro ng LCF dito sa St. Joseph, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Abutin mo po ang mga may karamdaman, Panginoon, sa oras na ito. Abutin mo ang bawat pangangailangan nila, Panginoon, sa mga financial status nila, Panginoon. Sa buhay nila, Panginoon, sa maghapon nito, Panginoon, na lagi namang hinihiling po, Panginoon, sa inyo, na hindi sila mahirapan, Panginoon, sa paghanap ng kanilang mga kakainin sa araw-araw, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kayo ang nagsusupply ng bawat pangangailangan nila. Yes, Lord. Kaya lagi po namin itong hinihiling sa inyo, Panginoon, na magkaroon sila
ng kaparaanan upang makahanap ng ikabubuhay nila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga batang paslit, Panginoon, nagabayan sila sa kanilang paglaki. Ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, naglalaro, pumapasok sa school, Panginoon, lagi mo nawa silang iligtas sa lahat ng kapahamakan. Yes, Lord. Upang hindi po sila masaktan, Panginoon. Amen. Ganon din sa mga youth, Panginoon, sa pagmumold mo sa kanilang mga kaisipan. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, malampasan nila ang kapusukan, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng wisdom, Panginoon. Sa mga batatanda, Panginoon, lagi mo kami gabayan sa aming ginagawa. Na maging malakas kami at lahat ng nakasakit namin, Panginoon, ay inyo pong pagalingin, lalo na po yung sakit ni Ate Blandy, Panginoon, na naiwasan na po yung madalas niyang pag-atake, Panginoon, upang magamit mo pa siya, Panginoon, sa mga bata. Turuan sila, Panginoon, at inulat sila sa kagandahang asal at sa banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ni Ate Priscilla sa kanyang edad. Salamat po sa kanyang pag-iisa, Panginoon. Nagagamit mo siya sa mga ganitong kaparaanan. Maraming salamat, Panginoon. Sa mga anak ni Ate Blandy, sa mga kamag-anak ni Ate Priscilla, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. At lagi namin pong ipinagtatagubilin sila sa inyo, Panginoon. Amen. Ganon din sa mga anak ko na nasa malayo, Panginoon, Lord. Kayo po ang siyang umabot sa kanila. Yes, Lord. Iligtas sila sa anumang kapahamakan. Amen. At ibigay sa kanila ang buhay na kanais-nais para sa inyo, Panginoon. Marami po kayong manggagawa doon sa kinaroroonan nila, Panginoon. Naimulat sila sa isang tunay na pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na kami ay pinagtipon-tipon mo, Panginoon. At salamat po sa buhay ni Mang Purling at saka si Lenlen, Panginoon. Amen. Mula sa araw na ito, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, ay samahan mo po sila Yes, Lord. sa kanilang buhay, ganun din sa mga anak nila, Amen. Panginoon, sa mga apo ni Mang Purling. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Nalabis mo po kaming pinagpala. At buhat sa araw na ito, sa pasimula, Panginoon, ng araw na ito, Panginoon, muli namin hihilingin sa inyo, Panginoon, ang aming kakanin sa araw na Yes, ito, Panginoon. Kayo po ang siyang magkaloob sa amin at doon sa pera namin gagastahin, Panginoon, Lord, kayo rin po ang siyang magbigay sa amin. At ganun din po sa mga gawain, Panginoon, na kayo rin po ang siyang magbibigay sa amin ng lahat ng bagay na ito. At kami, Panginoon, ay narito lang po naghihintay palagi ng inyong mga instruction sa amin. Maraming salamat po sa buhay ng aming pastor, sa kanilang hanap buhay, Panginoon. Patnubayan niyo po si Pastor Peter, Panginoon, na ginagamit po ninyo upang magkaroon ng hanap buhay ang mga kapatiran. Pagtibayin niyo nawa ang aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah, Lord. Muli, kami po ay nagbabalik ng lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon, at ang pinakamataas na pagsamba ay sa tanging anak mo lamang na si Jesus. Amen. Thank you, Lord.